Picture muna. Mga 5 seconds lang. Video na. Video. Sasabihin. Bahala ka na ka. Okay, 1, 2, 3. Bahala ka na! Alright guys, so good morning. We are off to Santa Mesa today to attend nakakapag-video na pala ako workshop nila Ian Celis, nila Tito Ian Celis and Huli Ian Celis Productions crew. Tapos ayun, gusto ko lang mag-attend ng workshop ng videography kasi gusto ko ng additional skills. Hopefully pwede rin magamit sa travel natin, sa vlog, and malay natin, baka pwede din ako mag-apply na videographer ng wedding kasi para lang may tayo, additional skills lang para hindi lang tayo marunong mag-photo. Ayun, so check natin kung ano matututunan natin later. Alright, bye. Siyempre, dapat kung ano yung feeling mo, medyo girly ito nangyari dito kasi new jeans So, si Direk, tinatanong ko siya, baka pwede natin gamitin yung kanta na nila mismo. Kasi mga artist sila. Para at least, yung vibe ng video, same sa nangyari. But usually, kapag 19 na wala namang celebrity like new jeans, ginagamit namin lagi hip-hop. So, ang isa sa mga techniques or tips na mabibigay ko sa inyo is kapag mga corporate video, i-make sure nyo na ang video nyo parang sumasayaw. Yung sumasabay sa music, sumasabay sa beat. Kasi kapag hindi mo na feel na parang hindi mo na feel na yung music is much sa visual, hindi siya magiging effective Kasi wala naman storyteller sa ganitong corpo, diba? Wala naman nag-speech, wala naman host na nagsabi na ganito nangyari. So, i-make sure mo na kapag ganitong mga klase ng video, parang sumasayaw yung video sa music. Diba? Pero ako, kasi yun na yung process. Kasi pwede mo nakahawak dito, kung saan kayo mas nadadali. Kasi ako kasi ng mga para nakalong angle. So, ulit yung paa, naglalakad. So, pwede pa rin naman siya nakataas. Kulang-kulang pa. Gusto niyo ng high angle. Tapos wag na rin, babalik sa side. Itong 3-point lighting kasi, ito yung ginagamit natin most of the time for interviews. No? And if there are mga scenes sa ating mga gumagawa ng short film, gumagawa ng mga corporate videos na controlled yung lighting at hindi tayo gumagamit ng natural light. Ang film, ang key light pala is yung brightest natin. Ito yung dito tayo babase ng lahat ng ilaw natin. This is the brightest. And then we have the fill light, it's opposite the key light. Usually, medyo mas mababa siya. Or minsan, ginagamitan namin siya ng styro or anything white that would bounce the light from the key light. Para lang makontrol natin yung shadows dito. Medyo maliit lang yung space, but ito kasi dapat andito siya sa medyo likod. Ang tawag naman dito is yung backlight. Backlight separates your subject to your background para magkaroon ng depth. Yung find inspiration, lagi pa rin ako nanonood ng mga videos ng ibang studio. So, lagi ko silang pinanonood kasi makakuha tayo din ng mga bagong inspiration. So, pwede natin siyang incorporate din sa work natin. Hindi necessary na gayahin mo mismo yung nakita mo. Kumbaga, pwede mo siyang i-apply, pero tweak mo lang, palitan mo lang ng bago. Kumbaga, hindi tayo dapat mag-stick kung ano yung nalalaman natin. So, learning never stops din talaga. Then, inspire others. Hopefully, itong naging workshop namin ngayon, yun nga sana, kahit pa paano, nakaka-inspire namin kayo at may natutunan kayo dun sa mga na-share namin na experiences. Video. Sasabihin. Bahala ka na ka. Okay, 1, 2, 3. Bahala ka na! Alright, so ayun na nga, tapos na yung workshop natin. Actually kanina pa natapos. Dito na ako sa bahay. It's already 7:14. So
medyo na traffic kasi ako pa uwi. Ayun. So, again, thank you kay Boss Ian sa team Ian Celis Productions. And salamat din sa Altitude Digital sa freebies. And nanalo tayo sa raffle na USB-C card reader. So ayun, magagamit natin to sakto para dito sa ano natin pag maglilipat tayo ng files gamit tong GoPro natin. GoPro, I mean yung Insta360, tapos may DJI cap pa. O, di ba? DJI drone na lang kulang. Anyway, that's all. Thank you again. So, yung natutunan ko, never stop learning. Tapos, ayun, sana magtuloy-tuloy. Gusto ko pang matuto mag-video. Alright, bye!